Ang korupsyon ay isang malaking balakid sa pag-unlad ng isang bansa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pinakakorap na bansa sa buong mundo. Number 10. North Korea. Ang North Korea ay kilala bilang isa sa mga bansang may pinakamaraming katiwalian sa buong mundo. Noong 2022, ito ay nasa ika-171 na pwesto sa 180 na bansa base sa Corruption Perceptions Index of Transparency International. Ang katiwalian o ang pag-abuso sa pampublikong posisyon para sa pansariling interes ay laganap dito. Ang problemang ito ay umabot mula sa pinakamataas na pamunuan hanggang sa pinakamababang antas ng gobyerno at pati na rin sa mga mahahalagang sektor tulad ng militar at diplomats. Para sa maraming opisyal, ang regular na pagtanggap ng suhol ang ginagamit nila para matustusan ang kanilang mga pangangailangan na kung minsan ay mas malaki pa kaysa sa kanilang mga sahod mula sa gobyerno. Ang mga negosyante sa bansa ay nakikipagsabuatan sa mga opisyal sa iba't ibang iligal o semi-iligal na kasunduan upang magamit ang mga pag-aari o yaman ng estado para sa kanilang sariling negosyo. Bukod dito, ang rehimen ng bansa ay aktibo din sa iba't ibang iligal na pagkakakitaan sa ibang bansa tulad ng cybercrime, insurance fraud, pamemeke at drug trafficking. Number 9. Burundi. Ang katiwalian sa Burundi ay malalim ang kinaugatan at sistematiko. Kahit na may mga pagsisikap na isulong ang integridad at magandang pamamahala, ang mga lokal na relasyon at di formal na gawain ng mga public agents ay patuloy na sumisira sa mga programa laban sa korupsyon. Ginagamit ng namumunong political party ang katiwalian upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Minsan, ang mga taong nakatalaga upang subaybayan ang korupsyon ay sila rin ang nagiging sanhi nito. Madalas nilang pinipili ang mga di formal na kasunduan sa halip na magpataw ng opisyal na parusa dahil maaaring mapanganib ang pagsalungat sa mga makapangyarihang lokal na lider. Dagdag pa ang kakulangan sa mahigpit na kontrol ang siyang nagpapalala sa patuloy na pag-iral nito. Ang kawalang tiwala ng mga mamamayan ng Burundi sa estado ay nagiging dahilan para tanggapin nila ang suhol kapag humaharap sa otoridad. Ang kanilang loyalty ay madalas na mas nakatuon sa mga social network kaysa sa mga public institution at ang kakulangan ng kredibilidad ng gobyerno ay lalo pang nagpapahina sa tiwala sa mga formal na institution. Number 8. Haiti. Ang katiwalian ay laganap sa iba't ibang antas ng gobyerno at mga institusyon sa bansa, mula sa mataas na liderato hanggang sa mga lokal na opisyal. Ang matagal na hindi pagkakapantay-pantay sa politika ay nagdulot ng malalim na pinsala sa kalagayan ng pera ng gobyerno at sa pagsunod sa batas. Ang kakulangan rin sa transparency at accountability ay nagpapahintulot sa mga iligal na gawain. Ang kahinaan sa pagpapatupad ng batas at kakulangan sa legal na sistema ay nagbibigay daan para sa hindi patas na mga gawain at katiwalian. Bukod dito, ang matinding kahirapan at problema sa ekonomiya ay maaaring magpalala sa sitwasyon dahil ang mga tao ay maaaring dumaan sa iligal na mga paraan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Number 7. Libya. Ang pagbagsak ng rehimen ni Muammar Gaddafi noong 2011 at ang sumunod na political chaos ay nagdulot ng kakulangan sa matatag na pamahalaan. Gayon din ang kawalan ng epektibong pamamahala at istruktura ng gobyerno ay nagbigay daan sa malawakang katiwalian at hindi makatarungang mga gawain. Hindi maayos ang pagpapatupad ng batas at mahina na sistema ng hudikatura. Dumami ang mga armadong grupo at milisya na nagresulta ng karagdagang instability at nagpapalaganap ng katiwalian sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kanilang sariling mga batas at sistema. Ang pamamahala ng mga likas na yaman ng Libya tulad ng langis ay naapektuhan, kung saan ang mga yaman ay madalas na ginagamit para sa pansariling interes ng mga opisyal kaysa sa kapakanan ng bansa. Maliban dyan, ang pagbibigay ng kontrata at mga proyekto sa gobyerno ay madalas dinadaan sa suhol at favoritism na nagdudulot ng kakulangan sa transparency at accountability. Number 6. Equatorial Guinea. Ang katiwalian sa bansang ito ay malubha. Inilalarawan bilang isang perpektong kleptocracy o ang sistema na kung saan ang mga lider ay nangunguna sa pagnanakaw ng yaman ng bansa. Ang mga oligarch ang kumukontrol sa gobyerno at inililipat ang karamihan sa kita ng bansa sa kanilang lihim na mga bank account sa abroad. Sinabi ni Jeffrey Wood na ang Equatorial Guinea ay matuturing na isang criminal state dahil sa malalim na katiwalian. Mas lalo pa itong lumala dahil ang bansa ay mayaman sa langis o marami ang oil reserve. Ang kita nito ay napupunta lamang sa kamay ng mga elitista. Number 5. Yemen. Ang korupsyon sa Yemen ay isang napakabigat na problema. Ayon sa 2022 Corruption Perceptions Index, ang bansa ay nasa rank 176 out of 180 countries. Pinakamahirap ang bansang ito sa Middle East.
Maliban sa korupsyon, suliranin rin nila ang napakataas na birth rate, matinding malnutrisyon sa mga bata at mabilis na pagkaubos ng reserba ng langis at tubig. Dahil sa laganap ang katiwalian, maraming mamamayan ang nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ang kawalan ng matibay na sistema ng kontrol at pananagutan ay nagbigay daan sa pagkalat ng korupsyon sa parehong pampubliko at pribadong sektor. Dahil dito, ang mga makapangyarihang grupo na sangkot sa korupsyon ay may malaking impluensya sa mga yaman na nagresulta sa mahinang pamamahala at hindi sapat na serbisyo sa mga sektor tulad ng enerhiya, komunikasyon, kalusugan at edukasyon. Number 4. Venezuela. Ang korupsyon sa Venezuela ay isang malaking problema na laganap sa iba't ibang antas ng lipunan. Ayon sa global standards, napakataas ang antas ng korupsyon sa bansa. Ang suliraning ito ay nakakaapekto sa maraming aspeto ng Venezuela, mula sa mga institusyon ng gobyerno hanggang sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ang pagkadiskubre ng langis sa bansa noong early 20th century ay nagpalala sa korupsyon na nagdulot ng malaking hamon sa ekonomiya. Ayon sa isang Gallup poll noong 2014, 75% ng mga Venezuelan ang naniniwala na laganap ang korupsyon sa kanilang gobyerno. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang protesta noong 2014 at 2017. Ayon sa 2022 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, nakakuha ang Venezuela ng mababang score na 14 out of 100 at pumapangatlo sa pinakamababang ranggo na 177 out of 180 countries na nagpapakita ng malubhang kakulangan ng katapatan sa pampublikong sektor. Number 3. Syria. Ang korupsyon sa Syria ay sumusunod sa karaniwang mga pattern ng korupsyon na nakabatay sa estado, kung saan ginagamit ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang kapangyarihan para sa pansariling pakinabang. Ayon sa 2022 Corruption Perceptions Index, nakakuha ang Syria ng score na 13 sa CPI scale. Ang score na ito ay nasa pangalawang pinakamababa kasabay ang South Sudan sa 180 countries. Sa madaling salita, ang pampublikong sektor ng Syria ay tinuturing na lubos na korap. Noong panahon ng Syrian Civil War, tumanas ang bansa ng karagdagang mga suliranin na may kaugnayan sa korupsyon. Tinawag din sila ng United States na narco state dahil sa pagkakasangkot nito sa pagtatanim ng cannabis sa Baca Valley ng Lebanon. Bukod dito, maraming kargamento ng droga ang naglalaman ng milyon-milyong piraso ng phenylene ang nakumpiska sa iba't ibang mga bansa na nagsimula ang produksyon noong hindi bababa sa taong 2006. Ang mga pamilya naman ng mga detainees sa bansa ay pinipilit na magbayad ng malalaking suhol sa isang korap na network na nagpapasok ng pera sa seguridad. Kasama sa mga sistemang ito ang mga gwardya, judges, militar at mga middlemen. Number 2. South Sudan. Ang korupsyon sa South Sudan ay nanatiling malaking hamon na nakaapekto sa iba't ibang sektor. Ang kawalan ng pananagutan o impunity ay nagpapalala sa mga isyong ito na humahadlang sa pag-unlad ng bansa. Ang mga milisyang nakabase sa komunidad ay responsable sa karahasan tulad ng pagpaslang, pananakit, pandudukot at sexual na karahasan. Sa kabila ng mga paratang na malubhang paglabag sa karapatang pantao, maliit ang laging pag-usad sa paglaban sa impunity. Ang mga nagbibigay ng tulong sa mga mamamayan tulad ng mga aid workers ay apektado rin. Ang World Bank ay naglaan ng pondo para sa isang biometric project na layuning linisin ang payroll ng public service sa South Sudan at tukuyin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Gayunpaman, ang laban kontra korupsyon ay patuloy na hamon at ang anti-corruption framework ng bansa ay nagsisimula pa lamang. Number 1. Somalia. Bago tayo magpatuloy, i-like mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Ang korupsyon sa Somalia ay napakalawak na umabot sa mga ports at airports, tax at customs collection, immigration, telecommunication, at management of aid resources. Ayon sa 2022 Corruption Perceptions Index, nakakuha ang Somalia ng score na 12 out of 100 na indikasyon ng malubhang katiwalian. Mahigit sa 6.7 milyong Somali na halos kalahati ng populasyon ng bansa ang nahaharap sa matinding kakulangan sa pagkain. Tinatayang 300,000 katao ang inaasahang makakaranas ng tagutom sa panahon ng tagsibol. Higit sa kalahating milyon naman ng mga bata ang nakakaranas ng malubhang malnutrisyon na lumampas sa bilang ng tagutom noong 2011. Mahigit sa 1 milyong ring Somali ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig. Naghahanap sila ng malilipatan kung saan maaari silang makakuha ng humanitarian aid. Sa kabuuan, ang pagtugon sa korupsyon ay nanatiling isang pangunahing hamon para sa Somalia at kinakailangan ang pagkakaisa upang isulong ang transparency, accountability at good governance sa bansa.